na sinaktan ni Lakas Tama ang kanyang partner. Ha? Maaari ba? Oo. Ang ina mo, bukas makalaw. Ito pa rin tayo. Sabi sa'yo. Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Ito na po yung mga request nyo about kay Lakas Tama. Alam ko naman mga kapenyo na nung mga nakaraan pa na gusto nyo na ako mag-reaction video dito kay Lakas Tama. About nga sa nahuli siya, about sa umiyak siya, about nga rito kay Jasmine sa kanilang issue. At dito mga kapenyo, no, isiniwalat lahat ni Maagago ang ebidensya ngayon kay Lakas Tama na kung saan ay talagang walang takot talaga si Maagago, na isiniwalat lahat ni Maagago ang mga baho dito ni Lakas Tama na kung saan siguro merong mga mabibigat na source, no, etong si Maagago, kaya hindi siya natatakot kahit ilabas nga niya yung mga ebidensya laban dito kay Lakas Tama. At sinasabi nga niya dito na tama naman daw talaga yung ginawa ni Jasmine, na kung inaabuso ka na nga naman dapat mo talagang i-report din sa pulisya para naman mabigyan din ng hustisya yung anak mo at ikaw. At tara mga kapenyo, wag na natin matagalin at sabay-sabay natin panoorin dito kay Maagago. What's up, men? At ito pa, mga kahombre ko, ang sabi niya daw, si Boss Toyo daw ang PDD ng Pinas. Ang dami PDD niya ng pang Pinas. sinabihan ng mga pangalan ng mga rapper. See, ang dami niyang pinaglalalaglag. Hindi mo po talaga siya pwedeng pagkatiwalaan, mga kahombre ko. Paano? Actually mga kapenyo, yung PDD ng Amerika, may ginagawa rin kasing kababalagan yun na kung saan talagang kinukumpara nga ni Lakas Tama dito kay Boss Toyo. Marami naman din ang hindi naniwala dahil wala naman kasing sapat na ebidensya. Etong si Lakas Tama, madali lang kasi yung mga sabi-sabi. Marami rin pa rin ang pumapabor kay Boss Toyo kahit pa nabanggit nga niya ito sa kanyang live. Ano naman magiging PDD ng Pinas si Boss Toyo? Sa galawan pa lang ni Toyo, paano mo siya masasabi na siya ay isang PDD? Yes. Sa totoo lang, mga kahombre ko, paano ka maniniwala sa isang Lakas Tama? Sariling hip-hop community niya. Sinisiraan niya po yung mga rapper. Kesyo ganito daw yung mga rapper, ganyan. Hip-hop ka pa naman. Ang mga sumusuporta sa'yo, puro hip-hop. Hip-hop Tapos ang din, dami yes. mong mga pinangalanan na mga rapper doon sa live mo. Tingnan mo, pag binunyag ko kayo, hindi na kayo makakaganyan. Ano, kamusta na? Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na, Surya? Kamusta na, Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, ano yan, isa-isa. Mga kahombre ko, paano kayo maniniwala sa mga taong ganito? Wala na to Wala na sa katinuan to. Do not believe in this guy. Oo nga mga kapenyo, sa totoo lang, no, ako'y talagang naaawa din, no, kay Lakas Tama. Kasi si Lakas Tama, sa totoo lang, parehas kami ng ng istorya niyan, no. Eto si Lakas Tama kasi siya, half Japanese, half Pilipina yung nanay niya. Ganun din ako mga kapenyo, nanay ko rin is Pinay, Taiwanese ang aking tatay, at hindi siya OFW lang sa bansa nila, na kung saan isa siyang residente din. No? So nagtataka lang ako bakit hindi pa niya naabutan yung pagpunta ng Japan, which is ngayon linggo na sana yon, no, na makakabalik siya ng Japan, pero sa kasamaan palad nahuli pa siya. Nakakaawa talaga yung naging lagay talaga ni Lakas Tama, no, na kung saan I think kailangan din talaga ni Lakas Tama ng ng mental health, no. Kailangan niya ma-rehab kasi kitang-kita kay Lakas Tama na talagang medyo medyo talagang napaparanoid siya, no, pag nahihiwalay siya sa babae or nagkakaroon siya ng issue, nagla-live siya kaagad. Hindi niya maiwasan na gawing sikreto ito, no, na kung saan talagang sinasabi niya lahat, kahit ng kaliit-liitan na baho nila, lalabas talaga niya sa social media, which is nakakaawa talaga, no, lalo na rin si Jasmine. Now, nadali po siya Oo, nung gabi. naaresto. Finally. Alam niyo kung ba't siya nadali? Dahil sa vowsy case na ginawa nitong Jasmine. Kaso lang, kaakibat noon, nahulihan din siya ng napakaraming firearms. May mga high caliber pa siya. Automatic, mga kahombre ko, bawal yan. So, nagtataka lang ako mga kapenyo dun sa mga talagang literal na nakakaalam ng kwento. Paki-comment nga down below, hindi ba alam ni Jasmine yan na merong baril doon sa loob ng bahay nila? Kasi kung hindi niya alam, maaaring hindi nga set up. Pero kung alam niya at nireklamo niya ng vowsy si Lakas Tama, talagang set up ang nangyari ron, no? Kasi alam naman natin, no, pag nahulihan ka ng baril, lalo na kung walang lisensya
lisensya, gaya na lang ng pinataw kay Robin Padilla, halos 10 to 40 years yun, no? Nabigyan lang ng parol etong si Robin Padilla, kaya nakalaya siya ng 2 taon. So dito kay Lakas Tama, kung walang lisensya yan, ay mabigat talaga ang kasong kakaharapin ni Lakas Tama. Baka dyan na siya talagang tumanda. Sobrang nakakaawa yung kalagayan ni Lakas Tama ngayon, pero bilang isang fan, no, parang much better na lang din, kasi kung sinasaktan din naman niya yung asawa niya, anak niya, mas maganda na ma-rehab muna siya kaysa, alam niyo yun, kaysa napupunta siya sa pariwarang buhay, no? Sabihan ko kayo kung ano to ha. Ang nakulimbat sa kanya ay Ingram M11, caliber 9mm, and 2 extended magazines loaded, Grabe. 10 pieces of ammunition. Tas Naku pistol, Astra, ganito. Ang dami mga Dami. kahombre ko, no? Paano? Diyan na siya mabubulok sa kulungan talaga. Grabe nangyari kay Lakas Tama. Alam nyo, sayang yung karera niya dito sa social media, no? Sikat na sikat si Lakas Tama noon, no? At kada live lang niya, talagang hindi siya bumababa ng 5K pataas. Talagang lagi siyang may views, no? So sinayang niya yung mga pagkakataon na yun. Paano siya magkakaroon ng ganito? So, ibig sabihin talaga pong may masamang ginagawa itong tao na to. Literal po na kriminal itong tao na ito. Ako Hindi to normal. Partida na yun, hindi pa siya Pilipino, nakakagawa siya ng mga ganyan. Tama lang na nakakulong siya, mga kahombre. Hirap Sobrang talaga. delikado ng tao na ito. Huwag nyo Kasi sa totoo lang, may punto rin naman yung sinasabi ni MJ dito, mga kapenyo, no? Kung mahal nyo si Lakas Tama, kung iniidolo nyo talaga siya, much better na talagang makulong na lang siya. Kaysa naman makita natin na humandusay siya dyan, no? Dahil sasabihin ng mga polis na tukhang lumaban, no? Mas mahirap yun. Kasi talagang sa mga live ni Lakas Tama, napanood ko nga, talagang ano na siya nanlilisik yung mga mata niya. Even though na hindi niya sinasabing nag-ES siya, nagmamariwana lang daw siya, nagawa nga daw kuno ng Diyos, talagang hindi pa rin talaga maganda, no? Lalong-lalo na sa mga kabataan na nanonood sa kanya, na umiidolo sa kanya, hindi talaga magandang tularan yon, no? Pero para sa akin, much better talaga na makulong na muna siya. Kasi para at least pagbalik niya, talagang tumino siya, no? Kumbaga, ma-realize niya yon sa sarili niya. Sana nga ma-realize niya, kasi nakakulong na sa Japan tong si Lakas Tama ng 1 taon no? Hindi pa rin siya nadala doon, no? So talagang gumawa pa rin siya ng mga ganitong bagay. Sana talagang na-realize niya na yon, dahil may ilang anak na rin naman siya, di ba? kalimutan, sa live niya nagkasayan. Siya din po nalaglag sa sarili niya. Ikaw, Jasmine, huwag kang tumanggi Ikaw mismo, ito. Ikaw mismo ang nagbigay nito. Sa kay Okay. So sa live mismo ni Lakas Tama, nagkasa siya ng barel. So it means, alam ni Jasmine na may baril si Lakas Tama sa bahay, no? Sabay nireklamo niya, alam niya, no? So talagang ang nangyari rito, pwedeng setup din talaga, no? kaibigan mo. Kaya, hindi ka na makakatanggi. Papakita ko kung gaano ka rin kasinungaling. Yung mga co-influencers ko, nagsasabi lang naman sila ng totoo, tas i-discredit mo pa. Hindi ako makapayag. Tingnan mo makikita nyo sa mga larawan nito, Ay, ang dami oo, niyang sinasaktan sabi mo siya. hindi totoo, hindi ba ikaw to? Ikaw yan, pinipicture mo yung sarili mo. Paano kami magkakaroon yan? Kasi ikaw mismo nag-send, ikaw mismo nagkwento. Kaya Oo. tumahimik ka. Only truth. Huwag kang magdagdag at bawas tulad nila Astama. Pananakit sa kanyang anak. Ay, grabe yun, mga kapenyo. Grabe naman yun. Ang bata pa nun Pananakit Ayan puta ragis, nagpantal sa kanyang anak. Ikaw mismo nagpicture nito. Ikaw mismo nagkwento nito. Hindi lang asawa, kundi pati anak niya. Mga kahombre ko, tingnan nyo. 3 buwan pa lang, ganyan na mga kahombre ko. Hindi ba kayo naaawa o maaawa? Ay, matindi to, mga kapenyo. Putang ina, may nilabas na ebidensya si Maagago rito. 3 buwan pa lang na anak nila. May ganun na, may latay na kaagad. Grabe yan, mga kapenyo. Naaawa talaga ako dito kay Jasmine, no? Medyo talaga, matindi pala yung pinagdaanan niya. Ito pa, mga kahombre ko. Makakita tayo dito ng sulat. Itong sulat na ito, ay inutos pa mismo ni Lakas Tama para magsulat ng apology letter ang kanyang kasintahan para ito daw ay patawarin. Kaya ito pinapasulat ni Lakas Tama sa kadahilan na nag-away sila kasi ayaw daw nito tanggapin ang sorry niya. At dapat daw itong humalik sa lupa at paa niya. Kung ano daw ang pinapagawa sa kanya sa kulungan ay ayon ang ipapagawa niya sa kasintahan niya. See? This guy is traumatized. This guy needs help. Kita mo, Jasmine? Ikaw mismo ang naglagay sa alanganin din sa partner mo. Tas ipagtatanggol mo pa.
Ikaw ang naglagay sa alanganin sa partner mo. Kasi nasa point ka, kasi tama naman, kasi may ginagawa siyang masama sa inyo ng anak mo. Tas ngayon, ipagtatanggol mo. Mas mali na nga yung ginagawa niya. Mali pa yung ginagawa mo na pagtatakpan mo siya. Alam mo, next niyan, wala ka na dito, Jasmine. Alaala ka na lang. Kaya tama yung ginawa mo na talagang inilaglag mo siya, na pinakulong mo siya. Para Ayun, so literal palang inilaglag talaga ni Jasmine, no? Kasi alam ni MG mga kapenyo, no? So talagang nilaglag pala ng kanyang partner talaga. napigilan yung kasamaan niya. Kasi palala po to ng palala. Bata, sinaktan niya. Now, hindi ko alam kung ano pang pwedeng ibang mangyari, mga kahombre. Oo. Ating pakinggan. Kasi sa yung totoo lang, yung bata, walang kamuang-muang yan eh. Kung nag-aaway man kayo mag-asawa, huwag nyo idama yung anak nyo. No, napakahirap po niyan. Baka madagdagan pa ang kaso niyan yan. Child abuse, mas tako po. Mas malalo mahirap. some portions of audio na si Jasmine mismo ang nag-send sa kaibigan niya na binigay sa akin. Portions lang. Kasi baka hindi siya pwedeng tanggapin sa social media. First audio. Hindi ako kikilos sa linggo pag dito pa rin. Ayun yung kapalit, ano? Wala akong pupuntahan. Wala akong kapera-pera. Wala ka pupuntahan, dito ka lang. Pero hindi ako kikilos sa linggo. Ito, sanlaman na to. Oh. Naku po. Dagdag gastusin nyo. Pera ba? Dahil sa pera lang ba? Wala akong matutuluyan. Wala akong matutuluyan. Ayun, oh. Grabe, Second iyak ni audio. ano. Natutulog ako kasi ninintay ko mag-sorry ka man lang. Alam mo yung magsisi ka. Alam mo yung magigising ako na umiyak ka, yung nag-expect ako ng ganon, na nagsisisi ka. Wala ang ganon, kailangan sabihin ko pa lahat ng bagay nan to. Natatakot akong lapitan kasi Kung natatakot ka, kahit yung sorry message mo man lang, kaso wala nga eh. Natatakot akong i-message ka kasi O magkakaganyan kung ka. natatakot ka ron, may ibang paraan pa, magsulat ka. O, magsulat ka, ipatong mo sa lamesa ko. Gawin mo, gawin mo. Kung iiwan mo, umalis ka, o sige na. Wala na akong planong ayusin din to. So, videos naman tayo. Video So, ito yung mga panahon na nagkakahilabuan na sila o nagkahiwalay na sila, no? Neto ni Jasmine. Kaya siguro sila kasama, medyo mainit na rin yung ulo niya, no? number 1, makikita natin dito sa mga video na parang ginagawang servant nila Kastama ang kanyang kasintahan. Nagalit sila Kastama dito sa kadahilan na nag-aasikaso daw ang kanyang kasintahan ng internet at hindi niya daw na-videohan siya para sa lipatan ng bahay. Number 1. Ginagawa ko po, hindi naman po para sa akin, para sa inyong lahat po itong ginagawa ko. Yung paglilinis ng bahay, malinis bago ipamigay Parang ko ginawa sa niyang akin, tauhan. diba? I'm sorry po, wala akong nagawang video. Kasi gumigilis ako sa bahay. Nakalimutan ko lahat ng gagawin ko. I'm sorry po. Bakit ang dating yan? O sige yan, upload mo yan lahat ha. Hindi ko purayin yan. Kasi ganyan gusto mo parating. I'm sorry dahil hindi ako na video. So kung maririnig nyo, nagsasalita sila Kastama din doon na kasi ganyan yung gusto mong parating. Masama ako, di ba? So ito siguro yung mga panahon na nag-aaway sila, no? Hindi sila nagkakaintindihan ito nila Kastama. Pero wala kang mali. Tandaan mo yun ha. Kaya huwag mo nasasabihin yun ha. Opo. Oo. Kaya nangyari yan kasi Hindi ko po nagawa yung bagay ng mga dapat kong gawin. tsaka yung sagot ka ng sagot, di ba? Kung sumasagot Alisin po mo ako. yung pananagot mo sa akin. Sumagot ka na sa ibang tao, huwag lang sa partner mo. May postpartum yan. So, dapat hindi ganyan ang pakikisama mo sa kanya. Oo. Instead, dapat minamahal mo yung partner mo. Hindi mahirap yun. Kasi nung umpisa nga, liligaw-ligawan mo siya para lang makuha mo yung kanyang bulaklak. Tapos ngayon, na nakuha mo na lahat, na anakan mo na, napataba mo na siya, ayaw mo na sa kanya. Now, this is because sila Kastama po ay isa palang boy. He never grew up. Mas matanda pa siya sa akin, but then, isa lang siyang baby para sa akin. Sa audio na to, maririnig niyong lahat na Final sinaktan audio. nila Kastama ang kanyang partner. Tingnan natin. Maaari ba? Ang ina mo, bukas mga law. Pakita pa rin tayo. Sabi sa'yo. Sabihin nyo sa akin, para sa mga fans nila Kastama, iniidolo nyo pa rin ba siya? Fan ka pa rin ba nila Kastama? Anong sagot mo? Fan ka pa ba nila Kastama? One love. Good fucking vibes.
O yan mga kapengyo, no, napaka ano talaga ng issue na to, napaka-sensitive, no. Talagang nakakalungkot lang isipin dahil nga nasa kulungan na, no, itong si Lakas Tama. Pero much better naman din dahil para rin naman sa kanya yon, no. Kasi alam natin na talagang medyo lumalala na rin yung sitwasyon nila ni Jasmine. Ngayon, ang problema na lang talaga nila dito, ang issue na lang talaga is kung hanggang kailan ang ihahatol, no, ng judge dito kay Lakas Tama dahil nga nahulian siya ng mga firearms. At si Jasmine naman, kung hindi niya itutuloy yung kaso, natural mababawasan yung magiging kaso ni Lakas Tama. Kaso ang problema lang dito, yung mga baril na nahuli nga sa kanya. At kita nyo naman yung video mga kapengyo, no, na talagang nasasaktan din siguro talaga, no, ni Lakas Tama etong si Jasmine, kaya napuno na rin etong si Jasmine at sinuplong na siya. So may reason naman kung bakit pala naisumbong, no, ni Jasmine itong si Lakas Tama. Syempre mahirap din manghusga. Panginoon na lang ang makakaalam nito lahat mga kapengyo kung hanggang kailan siya sa loob ng kulungan at kung magbabago pa ba ang iniidolo nyong si Lakas Tama. So yan mga kapengyo, hanggang dito na nga lang ang ating reaction video. Maraming salamat sa panonood nyo sa panibago natin reaction video. At kung kayo ang tatanungin ko mga kapengyo, sino sa palagay nyo ang tama sa kanila ni Jasmine? Si Lakas Tama ba o etong si Jasmine? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita sa tayo sa susunod kong reaction videos.